Ilang araw bago muling mag-break ang sesyon ng Kongreso, ipinasa na ng House Committee on Labor and Employment ang panukalang 200 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ay matapos makipagpulong si House Speaker Martin Romualdez sa labor groups at leaders at bigyan ng direktiba ang mga kasamahan sa Kamara na bilisan ang deliberasyon sa panukala. Ang 200 pesos na daily wage hike ang reconciled version ng lahat ng panukalang batas na inihain sa Kamara na nagsusulong ng aumento sa sahod. Kailangan na ho talaga na magkaroon ng panukalang dagdag sahod o aumento sa sahod ng mga manggagawa sapagkat tumataas na ang bilihin at kailangan lang ho natin balansehin. Magbibigay po tayo ng suporta sa mga MSMEs at yung mga mapipinsala nitong wage increase po. Batay sa panukala, lahat ng employers sa pribadong sektor, mapa-agricultural o non-agricultural, ilan man ang bilang ng empleyado at antas ng kapitalisasyon, kailangan magkaloob sa lahat ng mga manggagawa nila ng across-the-board na aumento sa sahod na 200 pesos kada araw kapag tuluyan ng nais sa batas ang panukala. Ang Department of Labor and Employment ang magsasagawa ng inspeksyon sa payroll at iba pang financial records ng kumpanya o negosyo upang malaman kung nababayaran nga ang mga empleyado ng across-the-board wage increase. Aabot naman ng 50,000 hanggang 100,000 pesos ang multa at 2 hanggang 4 na taon ang parusa sa mga lalabag. Mariin namang tinututulan ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP ang panukala. Pag nagtataas ng minimum wage na wala namang koneksyon sa business ng mga kumpanya, lalo na yung maliliit, isa lang ang remedyo niyan, ganito. Tataasan nila yung presyo nila kung kaya ng merkado o pagbabawas ng tao. O kung hindi talagang kaya gawin yun, magsasaro na lang. Sa totoo lang, ang mga umaangal dito, yung mga malalaking korporasyon. Yung pasensya na, ganun talaga eh. No? Sino ba yung mga nag-under sa ECOP? Ilang mga korporasyon ito na malalaki talaga yung kanilang mga manggagawa. Pero yung mga maliliit po, sa totoo lang, will benefit din dito sa ganitong dagdag sahod para sa mga manggagawa. Samantala, ilang kongresista naman ang nanawagan kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na i-certify as urgent ang panukalang wage hike. Please, Mr. President, i-certify, please. Because kung i-certify niya, we don't have to, there's an exemption to the rules, and then kayang-kaya mapasa na sa Kongreso. February 8, magkakaroon muli ng break ang sesyon ng Kongreso para sa election period at sa June 2 hanggang 13, 2025 na ulit ang resumption bago tuluyang matapos ang 19th Congress. Bilang sponsor, isa po sa mga sponsor, susubukan po natin, sisikapin po natin na magkaroon ng second reading at third reading. Sa Senado, naipasa na ang 100 peso wage hike bill noon pang February 2024. Taong 1989 naman ang maaprubahan ang huling legislated wage increase. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.